kaya't binunot niya ang kanyang espada. Biglang nagiba ang buong kapaligiran, at galit na nagtanong si Jinho kung maaari ba niyang buuin ang kanyang espada. Ang lalaki ay natakot dahil hindi siya makagalaw, at iniisip kung siya ay nalulula sa takot. Galit na tumingin si Jinho sa lalaking iyon habang sinasabing hindi niya gustong magsalita ng 2 beses, at sinabihan siyang umalis. Binabalaan ni Jinho ang taong iyon na sabihin sa kanyang mga tao na huwag nang gumala muli sa kanya, dahil kung sila ay muling magpapakita, ipaparanas niya sa kanila ang isang buhay na impyerno. Kasabay ng pagbagsak ng lalaking iyon at nanginginig sa takot. Sinabi niya na hindi niya alam na may isang taong makapangyarihan. Iniwan ng lalaki ang espada, at habang sinasabing, napakalakas ni Jinho, biglang nawala sa ere ang lalaking iyon. Biglang may nagtanong kung ilang beses naranasan ni Jinho na maging ganito kalakas, at nagtanong kung nabuhay siya ng 100 o 100 buhay. Kapag tinawag ng boses na iyon si Jinho bilang isang bumalik, nagulat si Jinho, at sinabi ng boses na iyon kay Jinho na huwag sabihin sa kanya na akala niya ay siya lang ang bumalik sa nakaraan. Pagkalipas ng ilang araw, lumabas ang mga resulta ng pagsusulit, at sinabi ng guro na alam niyang sabik silang malaman, kaya sinimulan niyang ipahayag ang mga resulta. Una, ibinalita ng guro na nabigo ang Injo. Kaya sinabi ni Jinho kay Injo na huwag mag-alala, dahil 1 taon na lang, at pinagtatawanan na hindi nag-ensayo ng maayos si Injo, ngunit bumantong hininga si Injo at sinabihan siyang tumahimik. Samantala, sinabi ng guro kay Jinho na wala siyang posisyon na tumawa at tinanong kung mayroon siyang problema sa kondisyon sa araw ng CSAT. Tinanong ng guro kung bakit nagkamali si Jinho ng 3 tanong, at sinabihan siyang gumawa ng mas mahusay sa susunod na pagkakataon. Ngunit natutuwa si Jinho na hindi na niya ito ginagawa ng sabay-sabay. Nagulat ang lahat nang malaman nilang 3 lang ang mali ni Jinho, at sa tingin nila ay hindi kapanipaniwala dahil hindi siya ganoon kagaling noong nakaraan. Kapag sinabi niya na baka may problema siya sa kanyang kalagayan dahil masyadong marami ang 3 pagkakamali, lahat ay nagagalit, at sinimulan nila siyang asarin, na sinasabing ililibing siya ng buhay. Samantala, sinabi ni Senador na hindi siya makapaniwala na siya ay gumawa ng mas masahol pa kaysa sa isang lalaki na tulad niya, ngunit sinabi ni Park na alam niyang masaya siya na sila ay pupunta sa parehong unibersidad ng kanya. 1 linggo na ang nakakaraan mula noong lumubog ang dagat at ang araw na nagpakita ang misteryosong lalaki, at wala ng mga palatandaan ng mga taong nagmamasid kay Yang Jinho. Isang grupo ng mga bumalik, mga taong nakakuha ng pangalawang pagkakataon, tulad ni Yang Jinho, na umiiral doon, at ito ay isang bagay na hindi hinulaan ni Yang Jinho. Ang nakakagulat na katotohanan ito ay nagpaisip sa kanya kung sila ba ang mga taong higit na makakaintindi sa kanya, ngunit ang pakikipag-ugnayan sa kanila ay nangangahulugan ng pagkawasak ng kanyang kasalukuyang buhay. Kaya't sinasabi niya sa kanyang sarili na huwag magpapatalo sa hapagkainan. Sinabi ng ama ni Jinho na dahil mahusay din si Jinho sa CSAT grades, dapat silang magsama sa family trip sa weekend. Natuwa ang nanay at kapatid ni Jinho dahil matagal na silang magkasama sa family trip, pero biglang sumigaw si Jinho, hindi sila makakapunta sa araw na iyon. Dumating ang katapusan ng linggo, hiniling niyang kay Jinho na hayaan siyang pumasok sa trabaho, at sinabihan siya ng kanyang kapatid na babae na umalis sa daan dahil kailangan niyang makilala ang kanyang mga kaibigan. Pero nakaupo si Jinho sa harap ng pinto. Sinabi ni Jinho na ang kafe ay maaaring manatiling sarado ngayon, at ang kanyang kapatid na babae ay maaaring makipagkita sa kanyang kaibigan sa ibang araw, dahil dapat silang magkasama bilang isang pamilya sa bahay. Biglang, galit na inatake siya ng kapatid ni Jinho, nagtatanong, ano ang mali? Dahil kinansela niya ang biyahe at ngayon ay ginagawa niya ito. Pero Jin, tinakpan ni Ho ang kanyang mukha gamit ang kanyang hood at sinabing maaari siyang pumunta kung saan man niya gustong magsimula bukas. Hiniling ni Jinho na tiisin siya, ngunit galit na galit siyang nagtanong kung ano ang ginagawa niya. Nag-aalala si Jinho at sa tingin niya ay hindi siya makakapaglabas ng kahit na sino ngayon, dahil ito ang 1 ng Disyembre. Ngayon ang turning point ng kanyang nakaraang buhay, at ito ang araw na nagkaroon ng car accident ang kanyang pamilya sa isang family trip. Naalala ni Jinho, ito ang araw na nawala ang kanyang mga paa, at ang kanyang buong pamilya. Alam ni Jinho na sila ay naninirahan sa isang ganap na naiibang kapaligiran ngayon, ngunit pagkatapos marinig ang mga salitang family trip mula sa kanyang ama,
hindi siya maaaring magpabiya sa kanyang pagbabantay habang ang kanyang pamilya ay nagtataka kung may mali sa kanya. Si Jinho ay humingi ng paumanhin sa kanila, ngunit sinabi niya na kailangan lang niya, lahat sila para makinig sa kanya ngayon. Lumilipas ang araw, at sa gabi, kapag ang lahat ay mahimbing na natutulog, ang orasan ay umabot sa 12 ng gabi, at gumaan ang pakiramdam ni Jinho na tapos na ito. Nagpapasalamat si Jinho na walang nangyari at hindi nawala ang kanyang pamilya. Iniisip ni Jinho na magkakaroon siya ng ibang kapalaran at isang buhay na hindi niya alam, ngunit masaya siya na magiging kawili-wili ito sa susunod na araw. Binisita ni Jinho si Cho, at sinabi ni Cho na ang CSAT grades ni Jinho ay maganda sa lahat ngunit siya ay, hindi ko maintindihan kung bakit mukhang nag-aalala si Jinho. Sumagot si Jinho na may problema siya at sa tingin niya ay mabuti ang pagsisimula ng bago, ngunit hindi niya naisip kung ano ang gusto niyang gawin sa hinaharap. Sinabi ni Jinho, gusto ni Park Yaman na maging isang pro gamer, at ang kanyang kapatid na babae ay may pangarap na maging isang idolo, ngunit wala siyang ideya kung ano ang gusto niyang gawin sa kanyang buhay. Samantala, iniisip ni Cho na ang mga sandaling tulad nito ay nagmumukhang isang ordinaryong high schooler si Jinho, at tinanong niya kung nag-aalala siya sa gusto niyang gawin sa hinaharap. Sinabi ni Cho na si Jinho ay nasa unahan pa rin ng kanyang buong buhay, at hindi masasaktan na maglaan ng ilang oras upang pag-isipan ito. Ngunit sinabi ni Jinho na hindi siya magkakaroon ng buhay ng walang plano. Naisip agad ni Cho na ang mga sandaling tulad nito ay pinaniniwalaan niyang hindi ordinaryong tao si Jinho. Sinabi ni Cho na si Jinho ay nakatutok at nag-i-stress ng husto sa CSAT kamakailan, kaya kailangan niya ng ilang oras, dahil ang mga panahong tulad nito ay madaling mabalisa at mag-alala. Iminumungkahi ni Cho na dapat maglakbay si Jinho, ngunit tinanong ni Jinho kung ano ang kailangan niya. Sabi ni Cho, ang pagdanas ng maraming bagay sa iba't ibang lugar ay kadalasang nagpaparamdam sa isang tao na ang kanyang mga alalahanin ay hindi mahalaga, at dahil si Jinho ay walang anumang problema sa akademiko at pinansyal sa ngayon, dapat siyang maglakbay sa isang lugar sa labas ng bansa. Sa tingin ni Jinho, totoo na hindi pa siya nagkaroon ng sariling oras simula nang bumalik siya sa mundong ito. At may lugar din siyang gustong puntahan. Sumasang-ayon si Jinho na ang paglalakbay ay isang magandang ideya. Kaya excited na iminumungkahi ni Cho na bisitahin niya ang Thailand, dahil binisita niya ito noong huling pagkakataon. Pero sabi ni Jinho may lugar daw siyang gustong puntahan. Sinabihan ni Cho si Jinho na pumili ng lugar at sinabing tutulungan nila siya sa pagtiket at paggabay. Kaya sagot ni Jinho, gusto niyang pumunta sa China. Pagkaraan ng ilang sandali, binisita ni Jinho ang ampunan ni Park at nakipag-usap sa mga bata na mapili sa kanilang pagkain. Sinabi ni Jinho na hindi uobra sa kanya ang pagpapapakpak tulad ng ginawa nila kay Park, kaya sinabihan niya silang tumayo ng tuwid at makinig sa mga matatanda hanggang sa makatayo sila sa sarili nilang mga paa. Natakot ang mga bata at agad na tumugon ng Oak, na tumatak kay Park. At sinabi niya na kamangha-mangha kung paano nakikinig ang mga bata kay Jinho, ngunit nagtanong si Seon, how the hell na parang nakikinig sila kay Jinho. Sinabihan ni Jinho ang mga bata na pumunta sa banyo. Ngunit biglang pinalo ni Seon ang kanyang ulo at tinanong kung siya ay isang drill sargento. Magalang na sinabi ni Seon sa mga bata na sumama sa kanya. Tutulungan niya silang maghugas ng mukha. Kaya't ang mga bata ay masayang sumama sa kanya. Nang makita ito, sinabi ni Jinho na tila siya ay partikular na malupit laban sa kanya, at kapag nagtataka siya kung bakit ganito si Park, sumagot siya, ginagawa niya ito dahil si Jinho iyon, at siya mismo ang dapat na malaman ang bahaging iyon. Biglang napagtanto ni Jinho na nahuhuli na sila dahil hinihintay sila ni Injo at ng iba pang mga lalaki. Kaya sabi niya, maglinis na daw sila at makalipas ang ilang oras, lumabas silang lahat para uminom dahil matanda na sila ngayon. At sinabi ni Seon na lagi niyang gustong uminom sa sandaling siya ay maging matanda, nagpasya silang magsaya ng buo para sa araw na ito, dahil lahat sila ay magkakahiwalay na pupunta, at hindi sila makapaniwala na sila ay magtatapos. Gayunpaman, nang sabihin ni Jinho na si Injo ay dumaan sa isa pang mahirap na taon, sinigawan siya ni Injo na isara ito. Sabi ng iba, nakikita nilang nag-flex si Jinho dahil pupunta siya sa Yekchen University, at tinanong kung sila ba ni Seon ay nagiging college sweethearts or something. Namumula si Seon, ngunit agad niyang sinabi ang kalokohan nito. Nang makita niyang hindi nagre-react si Jinho,
Nalulungkot siya at iniisip kung siya lang ba ang sobrang conscious. Bigla siyang sinundot ni Park at sinabing lagi nilang alam kung gaano kakapal si Jinho, kaya dapat siyang magsaya. Samantala, kapag iniisip ni Jinho na mahina ang modernong alak, biglang tinawag ni Seon si Jinho, at lahat ay naging matulungin. Sinabi ni Seon na kaarawan niya sa susunod na linggo, at mayroong isang restaurant na gusto niyang puntahan, kaya tinanong niya kung libre ba siya sa susunod na linggo upang sumama sa kanya doon, bilang tugon ni Jinho na hindi siya pupunta sa Korea sa susunod linggo at humingi ng tawad. Gulat na gulat ang lahat. Sinabi ni Jinho na nakalimutan niyang sabihin sa kanila na nagpaplano siya ng medyo mahabang paglalakbay sa China at malamang na hindi niya sila makikita ng ilang sandali. Nakaramdam ng hiya at pagkadismaya si Seon, kaya't sinabi niyang maganda sana kung sinabi niya ito ng maaga ng sabay-sabay. Napansin ni Jinho na mukhang hindi siya masaya, at tinanong kung may nagawa ba siyang mali. Kaya binabati niya ito ng maligayang kaarawan. Ngunit sumigaw si Senador na hindi iyon, at tinawag siyang isang siksik na tanga. Kinabukasan, binisita ni Jinho si Chairman Huang para pagalingin siya, at sinabi niyang naging maayos ang proseso ng pagpapagaling. Natutuwa si Huang na marinig ito, at sinabing narinig niyang pupunta si Jinho sa China, kung saan sinagot ni Jinho na may kailangan siyang hanapin. Sinabi ni Huang na ipinapalagay niya na hindi sasabihin ni Jinho ang dahilan, kahit na magtanong siya. Sabi ni Huang alam niyang hindi niya mapipigilan si Jinho. Ngunit ang pagkakaroon ng gulo sa China ay mapanganib, dahil ang anumang nangyayari doon ay hindi nila maaabot. Sumagot si Jinho na alam niya, ngunit inaalok sa kanya ni Wong ang ideya na kung opisyal siyang sasali kay Yekyong, maaari niyang hilingin sa mga kumpanyang nakikipagtulungan na suportahan siya bilang miyembro ng kanilang korporasyon. Gayunpaman, humingi ng paumanhin si Jinho at tinanggihan ang alok, na nagpalungkot kay Huang, at tinawag niya si Jinho na isang cold boy. Bigla, nang tanungin ni Huang kung marunong magsalita ng Chinese si Jinho, sumagot si Jinho na malamang na hindi niya kailangang mag-alala tungkol doon. Napagtanto ni Jinho na malamang na hindi ito magiging katulad ng ginamit niya sa Jong'an ngunit sa tingin niya ay makakakuha siya ng sapat na mabuti kung mag-aaral siya ng kaunti bago siya umalis. Gayunpaman, napansin ni Huang na tila hindi kumpiyansa si Jinho, kaya sinabi niyang makukuha niya si Jinho ng isang translator. Ngunit sinabi ni Jinho na hindi siya comfortable sa paglalakbay kasama ang isang hindi pamilyar. Sinabihan ni Huang si Jinho na huwag mag-alala tungkol doon, dahil ito ay isang taong kilala na ni Jinho. Pagkalipas ng ilang araw, handa na si Jinho na umalis, at sinabi ng kanyang ina na natutuwa siya na may nakahanda si Huang na gabay para sa kanya, ngunit pinayuhan din niya ito na magkaroon ng problema. Sinabihan siya ng ina ni Jinho na mag-ingat at tawagan siya kapag nakarating na siya, ngunit sinabihan siya ni Jinho na huwag mag-alala. Habang papalabas si Jinho, naroon si Cho para sunduin siya at tanungin kung handa na ba siya sa biyahe. Pabirong sinabi ni Cho kay Jinho na huwag sabihing hindi siya makatulog kagabi dahil ito ang unang beses niyang pumunta sa labas ng bansa. Nakita si Cho. Iniisip ni Jinho na halatang pipiliin siya ni Huang. At sinabing hindi niya alam. Alam ni Cho ang Chinese. Sinabi ni Cho na alam niya dahil isa siyang elite secretary, at sinabi niya na sa kanyang Chinese speaking skills, gagawin niya ang lahat para bigyan si Jinho ng isang beses sa isang buhay na karanasan. Sa wakas, tumungo na sila sa airport, at masaya si Cho dahil ang tagal na rin niyang nagbakasyon. Ngayong naisip na ito ni Cho, ang kanyang kwalifikasyon sa karakter na Chino at mga resulta ng HSK ay pareho bago siya sumali sa korporasyon, ngunit alam niyang hindi siya pababayaan ng chairman kung sinabi niyang nakalimutan niya ang lahat. Bukod dito, napagtanto ni Cho na marunong ding magsalita ng Chinese si Jinho, kaya sa tingin niya ay magiging maayos siya. At mag-e-enjoy siya sa bakasyon, pagkaraan ng ilang sandali, nasa eroplano na sila, at excited si Cho dahil first time niyang ma-experience ang mga ganoong luxury seats, na ibang-iba sa budget airlines na palagi niyang ginagamit. Samantala, sinabi ni Jinho na ito rin ang kanyang unang pagkakataon sa eroplano, at ang air hostess ay nagtataka kung ano ang mga taong ito. Sa palagay niya ay iniisip niya kung anong uri ng mga VIP ang nakukuha nila nang marinig niyang eksklusibong nakabok ang unang klase, ngunit ito pala ay isang immature na manggagawa sa kumpanya at isang high schooler.